This song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it all. Sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa kasalanan ang puso mo, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, mananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko.
nasa ating inamamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kahit laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y magpapago, mabuti ang Diyos na sa ating inamamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y magpapago, mabuti ang Diyos na sa ating inamamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating inamamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Tunay ngang kaibuti ng Diyos sa lahat ng panahon. Ang isang tunay na Diyos na nagmamahal sa atin. Muli maraming salamat Panginoon sa oras na ito. Ang banal na oras para sa iyong banal na mensahe. Bilang pagkaing spiritual namin. Tayo po'y sama-samang manalangin lumapit na may kabanglob sa Diyos at magnilay ng kanyang mabuting balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli ang pagpupuri namin, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sapagkat ang iyong patuloy na habag, pag-ibig, awa sa aming Panginoon ay lagi mong ipinapadama sa pamamagitan ng iyong mabuting balita. Nandiyan lagi ng iyong pangangaral, pagpapaalala sa amin upang sa ganun lagi namin matandaan na ang Panginoong Jesus, ang kanyang mga salita ang magbigay buhay sa amin. Ang Panginoong Jesus, ang daan ng katotohanan at ang buhay. Nawa ang mabuting balita sa araw na ito na magdala sa amin sa presensya ng ating buhay na Diyos. Muli Ama, malapit ang iyong abang lingkod, tumihingi ng paglilinis. Patid mo ang aking mga kahinaan, aking mga nagawang pagkakamali sa araw na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran, O Lord. Bagamat di ako karapat-dapat dahil sa aking mga kasalanan, pero marami pong salamat. Sapagkat alam ko sa oras na ito, sa banal na oras na ito, ay gagamitin mo lang ako bilang instrumento sa pagpapahayag ng iyong banal na mensahe. Gamitin mo, Lord, ang aking tinig, ang aking isip, ang aking puso. Naway ang Espiritu mo at Espiritu ko'y magkaisa. Come, Holy Spirit. We need you in our come, Holy Spirit, we pray. Kayo din, Lord, ang makakarinig ng Friday Gospel, Lord, na sa lahat,
ang taus-pusong pagpapasalamat sa iyo sapagkat hindi matatapos ang araw na ito ay mapapakain mo ang aming espiritu ng iyong mabuting balita. Humingi po tayo ng kapatawaran upang sa ganun mapuspos tayo ng banal na espiritu. Lord, ipagkaloob mo po sa akin ang karunungan, kababaan ng loob na ikaw lamang ang maitaas ang iyong pangalan sa Facebook Live na ito. Halina, banal na espiritu. Puspusin mo ang bawat isa kahit kami nasa online lamang. Ang online piging na ito, na inihain mo lang lahat, pagkain spiritual, pagsalusaluhan namin. Kung kami mabusog, kung kami lumakas spiritually. Muli ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin namang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa akin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So muli, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay araw-araw na ipalaganap ang mabuting balita bilang pagkain spiritual natin. Of course, kailangan natin makatanggap ng pagkain spiritual mula sa mabuting balita. At muli, ako po si Sister Angie, at isa po akong Katoliko. And of course, ang pagbasa natin ay nagmula kay San Juan. Chapter 14, verses
6-14. Si Jesus ang daan. Amen. Maraming salamat sa Panginoon, no? Ilang oras na lang, no? Matatapos na ang May 3, 2024. At ang Friday Gospel po ang ating pagninilayan. Amen. At tulad ng sinasabi ko lagi na kapag nakikinig po tayo ng mga ganitong gawain online, kapag salita o mabuting balita ng Diyos, nakafocus po tayo doon sa message. Huwag po doon sa messenger. Amen. Kumbaga, pag nagsisimba tayo ng linggo, huwag tayo nakafocus kay Father. Doon sa message na sinasabi ni Father, dahil galing yun sa Panginoon. Amen. So, naniniwala din po tayo na kapag tungkol sa Diyos, ang pinag-uusapan natin, nandito ang presensya ng Panginoon, ng banal na Espiritu. Amen. So, bigyan natin ng pagninilay ang mabuting balita, no? Sabi nga po dito, si Jesus mismo ang nagsabi na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Napakahalaga niyan. Amen. Napakahalaga. Na kung nais nating makarating sa buhay na walang hanggan, si Jesus lang. Kailangan na ang pananalig natin sa Kanya ay talagang 100%. Amen. Wala nang iba. Siya lang talaga. Siya yung ibinigay ng Ama para maging daan patungo sa Ama, patungo sa buhay na walang hanggan. At alam naman natin kung ano ang isinakripisyo ni Kristo para tayo ay mailigtas. Amen. So, pag sinabi mong si Jesus ang daan, ibig sabihin, yung daan, kasi ang patungo, ang buhay na walang hanggan o ang langit, bago tayo makarating doon, ang dami nating dadaanan sa ating buhay. Amen. Maraming hadlang lalo na kapag ikaw ay nakakilala na sa Diyos at tinanggap mo ng Diyos, yung daan na diretso patungo sa Panginoon, talagang maraming pagsubok. Diba? Kung halimbawa ikaw nagda-drive o araw-araw kang nag-commute, diba bago tayo makarating sa paroroonan natin, ang dami-daming hadlang. Minsan nandiyan yung traffic, minsan may nagkabanggaan, minsan at the middle of biyahe mo, sumama yung pakiramdam mo, o biglang umulan, o diba ang dami. Kaya dapat habang tayo ay nabubuhay, yung dinadaanan natin na mga pagsubok, mga kamukha ng mga sakit, ng mga broken relationship, ng mga kung ano problema, no? Alam naman natin yan Kailangan yung hadlang, nagiging hadlang sa daan na yan, makakaya nating mapagtagumpayan kung lagi nating nasa isip na si Jesus ang daan. So habang naglalakad tayo sa daan na yan, kasama natin ang Panginoong Jesus. Amen. At sabi nga rin ng Panginoong Jesus, siya yung katotohanan. Totoo naman talaga Dahil sa panahon na ito ng social media, ang dami-daming fake news. Amen. Marami nang ibinibigay ang social media na fake news. Hindi na siya totoo. Hindi na talaga totoo. Kaya kailangan talaga na araw-araw nakakarinig tayo ng mabuting balita. Kasi kaya nga good news mabuting balita Yun ang magsusupply sa atin ng pag-asa. Amen. Kasi kung lagi na lang ang news na gusto nating marinig, yung mga chismis, yung mga napapanood natin sa TV, sa YouTube, minsan malulungkot tayo, di ba? Na narinig natin na bumaha sa ganito, sa Dubai, merong gerang ganito, hindi ba? Nakaka-stress. Ano ba, magugulo na bang mundo? Nagtataasan ng mga lahat ng bilihin. Ang init na ng panahon. Amen? Pero kapag nakakarinig tayo ng mabuting balita, binibigyan tayo ng comfort ng Diyos na huwag ka mag-alala. May katapusan yan. Yung problema mo sa mundo, yung sakit mo, may katapusan yan. Ang mahalaga, lagi natin nalalaman yung katotohanan. Amen? Sabi nga, the truth will set us free. Kapag alam natin kung ano yung totoo, bakit tayo nilikha ng Diyos dito sa mundo, bakit tayo kailangang mas may priority natin ang spiritual life natin, kasi yung katotohanan. Dahil talaga namang nagdo-double time, nagti-triple time ang tiyablo, lalo na sa social media, natakpan yung katotohanan. Ayaw ng tiyablo na nakakarinig tayo ng gospel everyday. Kasi unti-unti, magkakaroon tayo ng karunungan na, yung pala yung totoo Yung pala yung gusto ng Diyos Samantala yung napapanood ko kayo sa social media,
Hindi totoo yun. Diba? Hindi totoo yun. Yung mga divorce, yung mga abortion, sabi nga, it doesn't mean na pag marami ang naniniwala, majority wins. Hindi ganyan. Kasi pag ganoon tayo, masasama tayo dun sa hindi katotohanan ng buhay. Meron kasi talagang katotohanan ng buhay natin eh. Kung talagang lalapit lang tayo sa Diyos, malalaman natin na hindi pala pera, hindi pala kapangyarihan, hindi pala kung ano-ano material na bagay ang makakapagpasaya sa tao. Kasi ang lahat ng ito hindi katapusan. So, dapat nating malaman na may katotohanan sa buhay natin. At yun dapat ang araw-araw na dinidiscover natin. Through gospel. Through the word of God. Amen. Huwag natin kakalimutan ha. Ang dyablo, hari ng kasinungalingan. Sa pasimula pa, nagsinungaling na siya kay Eva, kay Adan, hanggang ngayon. Kung pansinin nyo, di ba? Akala nyo, pag sisinungaling, hindi kasalanan. Kasalanan yan. Actually, araw-araw ginagawa natin yan eh. Akala natin, pag sisinungaling, okay lang. Ang pagsisinungaling, nagsisimula yan sa maliit, hanggang sa dumami, hanggang sa paulit-ulit mo nang ginagawa, nasasanay na tayo, nagbubunga yan ng isa pang kasalanan, ng isa pang kasalanan. Di ba? Kaya, kailangan nating malaman yung totoo. Amen? And of course, si Jesus, ang buhay. Siya ang buhay. Kasi, kung ang buhay natin, wala ang Panginoong Jesus, tayo yung tinatawag na buhay pisikal, pero patay spiritual. Amen? Yung bang, iba kasi ang buhay na wala ang Panginoon, at iba rin ang buhay kapag nandun ang presensya niya. Kapag ang Diyos, nasa buhay natin, lagi tayo nabubuhayan ng pag-asa, laging buhay yung pag-ibig natin sa Kanya, laging buhay yung ating pag-asa na tayo'y bibigyan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kasi pag wala ang Diyos sa buhay natin araw-araw, wala tayong kabuhay-buhay. Akala lang natin masaya tayo sa mundo. Pero kung tutusin, walang buhay. Nakiki-apartment lang naman tayo din sa mundo, di ba? Buhay nga tayo, physical. Nakakagalaw nga tayo. Pero importante sa atin yung ating kaluluwa yung ating spirito Amen? Kaya nga diba ang Panginoong Jesus kapag nagpapagaling siya ng bulag nakakakita, hindi lang naman yung physical healing yung nakikita doon Ang gusto ng Panginoon yung spiritual healing. Yung tayo yung makakita tayong mga spiritual blind. Yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Na magkaroon tayo ng buhay, hindi lang dito sa mundo, kundi sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan. Kasi nga, pag namatay tayo, doon pa lang magsisimula yung totoong buhay. Kaya yung mga gusto magpakamatay dyan, huwag kayo magmamadali Kasi, ikli lang ang buhay. Buhay lang tayo ng Diyos ng 60, 70, 80, 100 years old Tapos magpapakamatay tayo. Di pagdating natin sa kabilang buhay saan tayo papupuntan yan? Sa buhay ng yung walang hanggang parusa. Kaya dapat dito pa lang sa mundo praktisado na tayo ng buhay makalangit. Na kahit wala pa yung totoong kaharian ng Diyos, dito pa lang sa lupa, nandito na yung kingdom ni God. Amen. So, napakabuti ng Panginoon. Sinigurado ng Diyos na si Jesus na kanyang buktong na anak ang talagang ibinigay niya. Kasi yun ang ating susundan. Yung mga halimbawang ipinakita ng Panginoong Jesus. Kumbaga nga maging Christ-like tayo. Sa pagtagumpayan ni Kristo ang mundo. That Jesus Christ is a victorious God. Kaya tatagumpay din tayo. No? Tapos anong sabi pa rito sa mabuting balita? Kung ako'y kilala nyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Amen. At nagtanong nga, diba, si Felipe. Ang sabi niya, naku, gusto naming makasama at makita ang Ama. Tapos diba sabi ni Jesus Christ, bakit sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama?
hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasama at ang ama'y sumasa akin? Na ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang akin, kundi sa sarili. Ang amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Kasi, nung panahon ng Old Testament, wala namang hindi naman nagpapakita ang Diyos Ama, di ba? So sa Old Testament, ang maano mo lang doon pag nagbabasa ka, yung narinig, ang tinig o ang boses ng Ama, minsan na, di ba, nagpaparamdam siya through, tawag dito, apoy, hangin, di ba? Pero, dumating yung time na talagang nagkatawang yung sinasabi nga sa Juan na ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Di ba? Ibinigay na nga niya si Kristo. Doon na nagkatawang tao, doon na nakita physically ang kawangis ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoong Hesus, ang Ama at ako ay iisa. So, yung Diyos Ama na dating boses lang, hangin lang, sa apoy lang nagpaparamdam, nilagay sa flesh. Nakasama ng mga tao noon. Ngayon, nasaan na si Kristo? Nasa langit na. Pero dahil sa pagmamahal pa rin ni Kristo sa atin, nag-pray siya sa Diyos Ama. Anong sabi niya? Nanalangin siya na mag-iwan ng patnubay sa atin dito sa mundo. Hindi niya tayo nilayasan ng basta lang na, sige, babalik na ako sa lakad, bahala na kayo dyan, nagawa ko na yung pagpapapa ko dyan, nabuhay na, hindi, nabuhay na siyang muli, hindi. Iniwan niya ang Holy Spirit sa atin para maging patnubay natin. Amen? Pero, di ba sabi nga ni Felipe, parang, kung tutusin, parang, hindi pa nila alam na si Kristo at ang Ama iisa. Tinatanong pa nila na, sige nga po, gusto namin siyang makita. Amen. So, sa buhay natin, nakikita ba natin ang presensya ng Diyos? Tayo'y naniniwala na may Diyos, na may Diyos Ama na Creator, may Jesus Christ na Savior, may Holy Spirit na patnubay natin. Nakikita ba natin yun sa araw-araw na buhay natin? Of course, din natin makikita physically yun. Hindi natin makikita physically yun. Kasi God is Spirit. Kaya kailangan yung Spirit din natin nagkakaroon ng buhay, nag-a-active. Doon natin makikita ang presensya ng Diyos. Kahit in a physical aspect. Amen. Kasi, kung mabubuhay lang tayo dito sa mundo na, to cease to believe, pang mundo yun. Kung gusto natin makita ang Diyos, ang presensya ng Banal na Espiritu, amen, baliktad. Sa mundo, to cease to believe, pero sa Diyos, you must believe first before you see. Hindi po mo makikita ang presensya ng Diyos sa ating buhay kung hindi mo na tayo maniniwala. Diba? At masarap araw-araw kasama mo yung Diyos, nakikita mo siya, not in a physical, but nakikita mo yung kanyang mga magagandang gawa, yung kanyang mercy, yung kanyang grace, yung kanyang mga patnubay, mga bunga na banal na espiritu, na hindi lahat ng tao nakikita yun. Nararamdaman yun. At yun ang mahalaga sa atin. Amen? Na naniniwala tayong may Diyos. Pero pag dumadating na yung pagsubok sa ating buhay, wala na. Hindi natin siya makita. Iba na yung nakikita natin na pwedeng makasolve ng problema natin. Pera, kapit sa patalim, paggawa ng masama. Hindi ba? Nagdedepende tayo sa ating kakayanan. Limited lang naman yung kakayanan natin. Pero kapag nakikita natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, kahit nandun yung pagsubok, naramdaman mo na ba yung, kahit nandun yung problema, parang gaan-gaan dalhin. Kasi alam mo, andun kasama mo ang Panginoon. Amen. Alam mo, nandyan siya. Nakatanaw siya. Alam niya yung pinagdadaanan natin. Pero naniniwala tayo sa kanyang kabutihan. Amen. Sabi nga,
ang nananalig sa Diyos, o sabi nga ng Panginoong Jesus, yung nananalig sa akin kahit hindi na ako nakita, yun ang mapalad. Mapalad tayo kapag nananalig tayo na nandiyan ang Diyos, kahit hindi natin siya nakikita. Kasi darating naman talaga yung time na, pag nasa buhay na walang hanggan na tayo, andun na, presensya niya mismo yun. Pero dapat maniwala tayo sa Panginoong Jesus. Kaya huwag tayong papayag na inaapi-api ang Panginoong Jesus. Di ba may mga sekta na they don't believe kay Jesus Christ. Napakalaki ng role ni Jesus Christ sa kaligtasan natin. Amen? Kasi siya yung kordero perfect na handog. Kung hindi niya ginawa yun, hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Kahit anong kabutihan ang gawin natin, hindi tayo makakalapit sa Diyos Ama. Pero dahil nga sa buhay na binigay niya, nakakalapit tayo. Nagkakasala tayo, nakakahingi tayo ng tawad. At doon, ingit na ingit ng dyablo. Kasi hindi niya magawa yun. Amen? Because, ang dyablo, dati siyang magandang anghel. Pangalan nga niya, Lucifer, diba? Pero diba, nainggit siya because of pride. Kaya siya ay nawala pagka-angel niya. Tayo, di tayo angel. Kasalanan tayo. Pero, dahil nga sa grasya, dahil sa ibinigay na pag-ibig ng Diyos, nakakalapit tayo sa Diyos. Kaya hanggat nabubuhay tayo, lagi nating ilagay sa puso natin na, paano ba ako makakapunta sa langit? Lahat tayo gustong makapunta sa langit. Ayun nga lang, puro hindi makalangit yung ginagawa natin. Amen. Pero salamat sa grasya ng Diyos. Kasi yung bawat araw, binibigyan tayo ng chance na tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kasi yun naman talaga ang katotohanan ng buhay. Masyado lang tayong alam mo yun, naagaw yung attention natin sa kaliwat kanan, harap likod, na talagang magulo na ang mundo, maingay ang mundo. Talagang nag-iingay ang dyablo para hindi natin makita yung daan, hindi natin makita yung katotohanan, at hindi natin makita yung totoong buhay. Amen. Na gustong sabihin ng mabuting balita, teka muna. Marami ng taong biglang namatay na hindi sila nakapaghanda. Marami ng tao o mga kakilala natin namatay na. Di ba pag namatay yung mahal natin sa buhay, sinasabi natin, ay salamat, natatahimik na siya, nasa side na siya ni Lord. Teka muna, hindi tayo yung maghuhusga. Tsaka hindi natin alam kung yung namatay natin kamag-anak o mahal sa buhay, kung sa langit ba talaga yun. Kaya nga anong reminder ng Diyos na tayo buhay pa hanggat hindi pa tayo nandun sa place ng mga mahal natin sa buhay na maaring hindi tumanggap si Jesus, kay Jesus, o kung kinilala man ng Panginoon, hindi naman sumunod sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos. Hindi ba? Ang sabi doon sa mga nakaraang gospel, malalaman lang ng Diyos na totoong minamahal mo ang Diyos, minamahal natin ang Diyos, kung sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Sapagkat hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung lahat sumusunod na naman sa kanyang mga utos. Amen. Ando na preparado na lahat Sabi nga, ang pagpunta natin sa langit, si Jesus ang daan, ang katotohanan ng buhay, andyan na, nakahain na sa atin. Kumbaga sa examination, open notes na. Wala na itinago ang Diyos. Kaya na matigas ang ulo natin Matigas ang ulo talaga natin. Alam na nating masamang mga lunya, masama ang magnakaw, masama ang hindi nagsisimba paglinggo, masama yung ng tawag dito ng mga magulang, yung hindi minamahal, hindi sinusunod, sinusuway. Alam na natin yan, mga basic na alam na natin yan. Pero ba't hindi natin masunod? Kasi nga, hindi natin nilalagay sa puso natin na si Jesus yung katotohanan. Naiiba na nga. Sana diba kung unti-unti nating nababatid na si Kristo, nasa sa kanya talaga yung Diyos Si Kristo na ang siya mismo ang nagpakita nung Diyos Ama na narinig lang ang boses noon, nagpapakita sa apoy, sa hangin, siya na nagkatawang tao, eto na ako Gusto mong makita kung ano ang Ama at gusto mong makasama?
Sabi niya kay Felipe, eto na ako, kasama niyo na ako na to, ito na ako. Kung ayaw mo pa rin maniwala ka sa mga gawa. Ipinakita ni Kristo ang mga gawa, diba? Ang mga himala ng Diyos, ang pagpapagaling, ang pagkakasaut ng mga demonyo, ang pagbubuhay sa mga patay. Yun mismo ang Diyos Ama, eksakto. At ngayong ang Panginoong Jesus ay nasa langit at magbabalik anytime, parang magnanakaw, anytime parang magnanakaw, kasi nangyari na yan sa panahon ni Noah, diba? Bumalik, ay ginunaw ang mundo nang hindi nila alam kung kailan. At mangyayari din yun ngayon. Anytime. Hindi natin masabi. Tanging ang Ama lang ang nakakaalam. Anong gusto ng Panginoon sa atin? Dapat alam na natin yung gagawin natin. Yung bang hindi tayo natatakot sa muling pagbabalik ni Kristo, kundi tayo nananadik. Kasi nandun pala tayo sa tamang daan. Alam na natin katotohanan. Hindi tayo maluloko ng dyablo. Actually, yung dyablo na yan, talo na yan Talo na yan. Simula na si Kristo ay muling mabuhay. Kaya lang nakakaisa pa sa atin. Kasi nga, yung ating free will, ay binabigay natin sa Kanya. Kaya tuloy, yung demonyo ang nagiging daan natin. Yung demonyo ang parang katotohanan sa tao. At yung demonyo ang nagiging buhay natin. Likas tayong makasalanan. At yung kalikasan natin bilang magkasalanan, ang makakatalo doon, ang banal na espiritu. Kaya kahit si Kristo ay nasa langit, may gabay tayo. At yan yung Holy Spirit. Para ipaalala sa atin yung mga ginawa ni Kristo, yung mga dapat maging bunga ng banal na espiritu na kailangan, kung kay Kristo na tayo, meron tayong peace of mind, may love na tayo, may joy, may self-control. Amen. At sa last part ng gospel, ang sabi dito, at anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko, anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Hindi pa pag tayo nagdadasal, sa bandang huli sinasabi natin, in Jesus' name. Gumaling ka, in Jesus' name. Pag may hinihilingin tayo, in Jesus' name. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang laki ng respeto na ibinibigay natin sa Panginoong Jesus. Amen. At alam naman natin sa ating pananalangin, tularan natin ang Panginoong Jesus. Paano siya manalangin? Kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang sinusunod niya. Diba? Kahit sa sukdulan na talaga namang siya ay naghirap. Pero sabi niya, okay lang, susundin ko ang kalooban ng Diyos. Ganun dapat tayo. Yung iniwan na banal espiritu sa atin ng Panginoon, maalala natin na napakalaga sa buhay natin mga tao. Nakakalungkot nga lang kung kailan nagkaroon ng fast technology, nakakalungkot nga lang kung kailan napakadali nang i-share si Kristo sa social media, marami ang walang interes. Amen. Samantalang utos din yun ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. Amen. Hindi na tayo kamukha ni Kristo noon na maglalakad sa init ng araw, sasakay sa bangka, para pumunta sa kabilang ibayo, aakyat ng bundok. Ito na kaso di ba nakakalungkot? Ang mga nag-viral ngayon, yung mga pataya, yung mga ginahasa, mga nag-viral ngayon, yung mga hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Actually, ang kasalanan ngayon, pinagmamalaki na Diba? Noon, pagka nagkasala ka, itatago mo pa Kasi baka mabatikos ka Noong pansinin nyo nung wala pong social media. Pero ngayon, magugulat ka, ang mga kasalanan, naka-content na sa pinagmamalaki na ng mga content creator. Kaya kung hindi natin nababatid ng katotohanan sa pamamagitan ng mabuting balita, mahahawa tayo, mabavirus tayo. Amen? Alalahanin natin na ang buhay natin dito sa mundo, pansamantala lang, lahat hinihiram, kailangan natin laging isipin na ano yung daan patungo kay Jesus. Actually, lagi ko yung inuulit. Inuulit ang Panginoon sa atin. Ang totoong problema natin bawat araw ay hindi yung wala kang pera, wala kang trabaho, may away kayo ng pamilya mo, no trabaho mo.
yung may giyera sa ibang mundo, nagbaha. Ay naku, ang totoong problema natin, paano tayo o paano masusulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Yun ang totoong problema natin. Amen. Kaya dapat every day alam natin na itong nilalakaran kong buhay daan patungo sa buhay na walang hanggan. Na every day alam natin yung katotohanan na hindi tayo naloloko ng mundo. That every day that Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang buhay natin. Yung bang tipong mamamatay ako pag hindi nawala ang Diyos sa buhay ko. Hindi yung mamamatay ka kapag namatayan ka ng mahal sa buhay. Magkaiba yun. Alam naman natin, di ba, na kahit gaano natin kamahal ang ating mahal sa buhay, ay kukunin talaga yan ng Diyos. Lahat tayo. Kaya dapat, ano man ang pinapahalagahan natin dito sa mundo, mawala man lahat yan, dapat buhay pa rin tayo. Dahil si Kristo ay nasa sa atin. Amen. At may pangako naman, di ba, ang Panginoon, na kapag tayo nananalig sa Kanya, sinusuko natin ang sarili natin sa Kanya, ipagkakaloob niya ang ating mga panalangin. Of course, according sa Kanyang will. Kasi alam naman natin, may mga panalangin tayong pang atin lang yun eh. Kaya nga, di ba, dapat in every end of our prayer, we always say, not my will, but your will be done. Amen. So, pahalaga natin ang ating Panginoong Jesus, lagi nating isipin na yung presensya niya nasa araw-araw nating pamumuhay. At lagi nating aalamin yung katotohanan na kapag may napanood ka sa social media, teka muna, totoo ba yan? Gusto ba yan ng Diyos? Kasi dapat sa lahat ng ginagawa natin, nag-glorify ang Diyos eh. Amen? Nag-glorify. Kasi pag hindi nag-glorify ang Diyos, mali tayo ng dinadaanan sa buhay. Mali. Amen. Nawa, mapagnilayan natin yan bago tayo matulog. Na, ano ba ang buhay ko ngayon? Tama ba yung dinadaan ko? Tama ba itong trabaho meron ako? Tama ba itong pagpapalaking ginagawa ko sa anak ko? Tama ba itong, hindi ba? Tama ba? Daan ba talaga to? Kasi yung daan na yan, si Jesus din ang ilaw eh. Siya din yung ilaw eh. Para patungo sa buhay na walang gan. Na iniisip natin na, ay, totoo ba? Totoo ba na itong napanood ko? Ito bang gusto ng Diyos? Kaya nga mahalaga na kahit ilang minuto lang, no? Si social media naman siya eh. Kahit anong ginagawa natin, makinig tayo ng mabuting balita. Para, hindi naman tinitingnan ng Diyos na kung ano yung profession mo ngayon eh. Kung ano yung katayon. Hindi yun eh. Tinitingnan ng Diyos yung desire natin. And besides, utos naman ng palaga ng Panginoon mula sa Joshua chapter 1 verse 8 na araw at gabi ay pagnilayan natin ang mabuting balita. Ibig sabihin, magbasa tayo everyday ng Bible. O kung hindi pa tayo makapagbasa, pwede makinig. Hindi lang naman dito sa Facebook Live na ito eh. Sa TikTok, sa YouTube, dami, no? Ay, importante yung natataniman. Kasi maintenance na natin to eh. Maintenance natin. Para yung araw-araw na tukso na lumalapit sa atin, na nagsasagisanhin ng ating kasalanan, nagme-maintenance tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kagalingan. Ang salita ng Diyos ay kagalingan. At hindi lang kagalingan, kundi kayamanan. Kaya we should always put sa ating heart, sa ating mind, na si Jesus talaga ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Amen. Karoon po tayo ng closing prayer. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin, sa buhay namin. Ikaw yung maging daan upang kapag may mga hadlang, alam namin na
Hindi kami dapat pumunta kung saan-saang direksyon, kundi daan lamang patungo sa buhay na walang hanggan. Alam namin, Lord, na sa buhay namin ngayon, ang aming dinadaanan ay minsan may mga pagsubok na humahadlan para kami hindi magpatuloy. Yung mga nararanasan naming karamdaman pisikal, yung mga nararanasan namin, Panginoon, na mga pagsubok na hindi inaasahan, nawa hindi kami huminto sa paglakad ng aming pananampalataya patungo sa langit. At kaya din, Lord, tulungan mo namin araw-araw na mabatid ang katotohanan sa bawat napapanood namin sa social media, Lord, sa bawat naririnig namin. Lagi namin maisip, Lord, gusto mo ba to? Ito ba ang totoo, Panginoon? At ngayon, Lord, nawa ikaw ang aming buhay, ang mag-supply sa amin ng aming buhay, na nabubuhay kami dahil sa iyo at para sa iyo, at mamamatay din kami para sa iyo. Nawa magkaroon ng maging masigla ang buhay spiritual namin sa pamamagitan ng araw-araw na pakikinig at pagninilay ng iyong mabuting balita. Yes, Lord, dinadalangin ko po ang mga taong may karamdaman. Si Brother Jojo na dumadanas ngayon ng iba't ibang sakit. Yes, Panginoon, ikaw po ang Diyos ng kagalingan. At lahat na rin ang mga may karamdaman sa puso, sa diabetes, sa physical na aspeto na hindi magalaw ang kamay, ubo, sipon, at ano bang karamdaman, Panginoon, in Jesus' name, katmukha ng sinabi mo, sa pangalan ng Jesus, hiningi po namin ang kagalingan. With higit sa lahat, Lord, ang kagalingan namin sa aming mga kasalanan, ang higit mong pagalingin. Ilapit namin ito sa iyo na may kababaang loob. Isuko namin ang aming mga kasalanan upang ang kagalingan hindi lamang pisikal, kundi spiritual ang aming makamtan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, at sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami pahintuin sa tukso at hiyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Yes, Lord, maraming pong salamat sa inyo. Yan. Ako naman, kung sharing ko naman, kasi ang pag-share kasi natin, lalo na pagpapatuo sa ginawa sa atin ng Diyos, yan yung pinakamabisang sandata na maihain natin sa ating kapwa. Kasi alam nyo, totoo yan, si Jesus ang daan ng katotohanan ng buhay. Simula nang tinanggap ko ang Panginoong Jesus, nakita ko talaga kung ano yung daan patungo sa Kanya. Amen. And of course, yung katotohanan mula sa kanyang salita, napakahalaga niyan. Yung kapag nagbabasa tayo ng Bible, okay, nakikinig tayo, nalalaman natin na, teka muna, inapanood ko na, parang hindi yata yung kalooban ng Diyos. Yung namumulat na yung ating kaisipan, hindi lang ating kaisipan, yung spiritual connection natin kay Lord na, teka, fake news yan. Ito yung katotohanan. And the truth will set us free. Hindi totoo na kapag minura ka, murahin mo din, na hindi totoo na kapag may galit ka sa kapwa mo, huwag mong patawarin. Hindi. Pangmundo yun. Hindi yun ang totoo. Kaya lang kailangan nakakarinig tayo ng mabuting balita. Kasi yun yung totoo. Amen. And of course, Jesus is the way. Wala nang iba. Life pala. Jesus is life. Siya yung buhay. Na sa buhay ko ngayon, mawala na lahat. As in lahat. Wag lang talaga ang Panginoon kasi siya na yung buhay ko eh. Siya yung nagsusupply ng lahat eh. Diba? Hindi ko naman sinabing talaga mawala. Ibig ko sabihin, kamukha kasi ni Hope, diba? A perfect example na very blessed siya, nasa kanya ang lahat, pero dumating yung time na binawi, diba? Pero ano sabi ni Hope, ikaw ang nagbigay, ikaw din ang bumawi. Ay, ganyan tayo, no? Hindi naman tayo masisave ng kayamanan, ng power, hindi tayo masisave ng mga anak natin, na
Talagang si Jesus Christ lang, no? Kaya dapat alam natin kung ano, bakit tayo nabubuhay. Bakit tayo nagigising lagi sa panibagong umaga. Kasi nga, ang Diyos ang nagsusupply niyan. Amen. Kaya kailangan, hindi lang tayo buhay physical, kundi buhay spiritual. Amen. At ang Word of God po ay nagsimula noong 2019 pa. Salamat sa Diyos sapagkat hanggang sa mga oras na ito ay ginagamit niya ang Facebook Live na ito to glorify His name every day through Gospels. No? And Monday to Sunday po to alas 8 ng gabi. So, minsan po na iba tayo ng oras. So, depende po sa oras din ng inyong ibang lingkod. At minsan din po, nag-invite tayo ng ibang preacher, Catholic preachers na pwedeng magamit ni Lord para magbigay ng reflection. So, depende din niya pag na-invite ko sila kung available po sila. And of course, kung hindi niyo po na-abangan o na-subaybayan ang Friday Gospel, balik po kayo sa akin timeline o sa akin YouTube channel. Type nyo lang po yung Angelica Dorde. Pa-subscribe na rin po. And of course, napakabuti ng Diyos. Napakabuti niya. Nawa, wag natin siyang alisin sa sistema natin na na-stress na tayo buong araw, dami natin pinagdaan ng buong araw. Huwag natin kakalimutan na through grace tayo nabubuhay. Diba? Hindi natin alam kung sino na yung hindi mabubuhay sa kinabukasan pagtulong natin. Diba? Kaya dapat nagbigay ang Lord ng 24 hours, nagbigay ang Lord ng kinain natin. Yung salita ng Diyos ang pinakamahalaga na biyaya ng Panginoon. Amen. So, tulad na sinabi ng Panginoong Yesus, di lang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa Diyos. Amen. So, maraming pong salamat. Huwag po natin kakalimutan na magdasal at magpasalamat sa Diyos bago matulog. Para kung tayo lolobin ng Diyos na magising sa panibagong umaga, siya yung una nating pasalamatan. Sapagkat si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, at si Jesus ang buhay. Muli, sa Diyos ang papuri.